Leo, hi, welcome to Mr. Queen PH. At titignan natin kung ano yung energies for you ngayong new moon in Leo sa July 25, 2025 at 3:10 a.m. Philippine time. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Meron tayong 20% discount sa mga tarot reading services hanggang July 31. Ayan. So, please subscribe to our channel, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. So, for you, Leo, since this is new moon in Leo, this is happening in your first house, which is about yourself. So, maaring may mga eureka moments ka ngayon. Marami kang mga bagong ideas or you feel focused on something na meaningful and emotional connections, no? Para sa iba. Yun nga lang, since Mercury is in retrograde right now, maaring yung makaramdam ka ng overwhelming na feeling to the point na makaapekto na yan sa mga relationships mo. So, pwede rin, meron kasi tong aspect sa iyong 11th house of friendship. Although this is a positive aspect, pwedeng magkaroon ng new friends, new connections. However, maaring magkaroon kasi ng misunderstanding sa mga kaibigan mo. Alam naman natin si Uranus medyo ano siya, yung biglaang energies na mga unexpected. So, pwedeng bugso ng damdamin. Ayan. So, just pay attention rin sa feelings mo at sa mga sasabihin mo. Oo. Wag magpabugso-bugso ng damdamin. So, meron tong opposition sa iyong 7th house of relationship. So, pwedeng may mga issues involving romantic connections or yung mga business partnership. Kasi yung 7th house is also about marriage, contracts. Ayan. Invisible enemies. So, pwede ring yung iba, pwede magkaroon ng mga court cases o kaya, alam mo yung parang obvious, no? Kilala mo kung sino yung against sa'yo. So, pwedeng ito ay business partner, pwede rin namang romantic connection, no? Or someone who is very close sa'yo, pwedeng family or platonic like friends, okay? Meron din tong positive aspect sa Neptune tsaka kay Saturn, which is in your 9th house. So, there's a possibility na meron kang mga i-explore related to your belief system. So, pwede nagkakaroon ka ng bagong paniniwala, pananampalataya, because 9th house is also about religion, philosophy, no? Yung iyong pananaw sa buhay, pwede nagkakaroon ka ng awakening, no? Meron kang mga pina-follow na belief system na mas nakaka-resonate ka na ngayon kaysa dati. Oo, so pwedeng isa rin 'yan sa maging issue or dahilan kaya merong maaring magkaroon ng misunderstanding. Let's say for example, yung iyong kaibigan, meron siyang ibang paniniwala tapos nagkataon bigla kayong nagkausap or nag-share kayo about your belief system, no? Tapos magkaiba kayo ng pananaw. So, alam niyo naman, pagkadating sa belief system, religion, politics, medyo mainit na usapin yan kahit magkakamag-anak, no? Nag-aaway-away dahil dyan. So, since may awareness ka, no? Pagdating doon, ikaw na lang yung umiwas. Oo, kasi syempre, 'di ba, hindi naman worth it na may masirang pagkakaibigan or even close connections or close relationships dahil lang sa magkakaibang paniniwala. So, mas maganda na irespeto natin yung beliefs ng bawat isa. Oo. At kung talagang hindi mo kaya yung kanyang energy, edi pwede mo rin naman siyang i-cut off, no, sa buhay mo if you feel like parang wala na talagang pag-asa for your peace of mind, 'di ba?
Ayan. So, maari ring may mga bago kang creative ideas pagdating sa trabaho mo or sa mga pangarap mo. Maaaring magkakaroon ka ng ng lakas ng loob na aralin or i-explore yung mga bago mong interes. Yung iba, maari ring may oportunidad na makapag-abroad or kung kayo ay currently nag-a-apply para makapag-work abroad. So, there is a possibility na may makukuha ka ng resulta or update. Okay? So, yun nga lang, since Mercury is still in retrograde right now, pwede magkaroon ng confusion, yung tipong may marireceive kang email na kino-confirm yung iyong appointment tapos biglang hindi pala, 'di ba? Pwedeng magkaroon ng glitch sa mga appointments. And then also, pwede ring magkaroon ah, ng misunderstanding pagdating sa travel, no? Puwedeng may delays kasi alam niyo naman Mercury, it rules communication and travel, short distance travel. And it has a trine sa Saturn. So, Saturn is about limitations. So, maaring, ayun, it might conflict doon sa mga schedule mo or yung mga gusto mong puntahan. So, ano naman, yung iba kasi masyadong ito yung ino-overthink yung Mercury retrograde, but at least you have the idea para since kung yun nga kung may awareness ka, Mercury retrograde kasi. So hindi ka magre-react ng dramatic na tipong magwawala ka sa airport dahil na-delay ka. Kumbaga, magkakaroon ka ng ng tolerance, 'di ba? Sa mga delays or glitches or anything na nagbibigay sa'yo or maaring magbigay sa'yo ng inconvenience. Okay? But I feel like you are going to explore more about your talents, your skill set. Marami kang mga matutuklasan pa sa mga kakayanan mo na pwedeng mag-redirect ng bagong direction para sa'yo. Like direction ng pangarap mo, direction ng mga plano mo, in relation din sa mga taong malapit sa'yo. So, pwede rin kasing maapektuhan ka sa mga nangyayari sa mga close relationships mo pagdating sa decision making mo. Okay? So, let's see what is the energy ng first house for Leo. So, magdagdag tayo ng other messages coming from Tarot. The King of Cups. Oh, this is so much emotions. Oo, maaring for some reasons napaka-sensitive nyo. Oo, ngayong panahon na 'to, yung tipong meron lang sa inyo na parang mag-turn down. Halimbawa, meron kang idea tapos kinontra niya, puwedeng sumama yung loob mo or maging sensitive ka 'no, sa reaction ng iba sa'yo. So, ano lang, hinay-hinay lang, oo. Don't be too hard on yourself. Okay, let's see what else. Sa 11th house, what is the energy of 11th house? Ace of Swords. Oh, Ace of Swords is new beginning. So like what I mentioned kanina, maaring meron kang idea, like a bagong pangarap, bagong ise-set na goal sa buhay mo na gusto mong ma-achieve agad. Kasi Uranus is like parang nagmamadali or parang gusto nang agad mangyari. But I think this is going to serve as your inspiration. May bago kang inspirasyon para sa pangarap mo. Let's see, what is the energy of the 9th house? The 7 of Pentacles. So this is patience. Patience sa mga bagay na nalilimit sa'yo ngayon. Like, halimbawa, meron kang mga pinaghihirapan, tinatrabaho, ine-effortan. May kinalaman sa finances mo to, sa career, sa business. And you feel like parang ang bagal ng progress.
maaring meron lang inaayos in the background kasi nga, eto na naman, no? Parang sinisisi na naman natin sa Mercury retrograde. But that really happens. Lalo na ako, I mean, ngayon ako pinaka naapektuhan ng retrograde, naaapektuhan ng retrograde. Lahat ng mga may kinalaman sa communication, sa ano, sa technology. Ay, nako. Basta. Tapos, since this is seven of Pentacles, you need to wait a little longer, no? Dun sa mga goals mo. Especially, halimbawa, may hinihintay kang interview, may hinihintay kang schedule para sa flight mo, or anything na kailangan mo pang mas maging patient. Okay? Dahil ano naman, mangyayari pa rin naman yan. Don't worry. And ano rin, maaring tinetest rin yung iyong consistency, no? Pagdating dun sa mga goals na gusto mong ma-achieve. Kasi may time na parang, na ano tayo yung masyado na tayong nag-i-imagine ng maraming bagay na kinukulang tayo sa action. So, si Saturn is here to ground us, to parang, kumbaga, papakita sa atin yung realidad na hindi naman laging puro affirmations ka lang pero wala kang action na ginagawa, 'di ba? So it has to align, dapat pareho 'yon. Nasa-satisfy. So seventh house energy, what is this? The Eight of Pentacles. So this is about working on a relationship. So maaring iba sa inyo, kailangan mag-effort pagdating sa relationship connection nyo with your person, whether this is romantic, family, or friendship, or platonic connection. Lahat naman kasi ng relationship, ine-effortan. Kapag hindi ka na nag-effort dyan, ibig sabihin wala ka ng pake. 'Di ba? And vice versa. Kapag ang person mo, wala nang ine-effort sa'yo, kumbaga, magtaka ka na. Anong meron or ano yung wala. 'Di ba? So, it's time to make a reality check rin and reassess your situation with your person, with your connection sa close relationships mo. Kung ano yung kailangan, what needs to be done. Make time for self-love, yes. Oh, this really makes sense kasi nasa first house yan, oh. Make time for self-love, Leo. So, maaring ngayong panahon na to, ikaw ay imbes na ma-stress ka, no? Magpunta ka sa mga lugar na nagbibigay sa'yo ng peace of mind, serenity, at nakakapagpa-relax sa'yo every time na masistress ka. Prosperity lies ahead. Ayan. So, don't worry when it comes to your finances, your resources. Everything will be all right. Okay? Everything will be provided para sa'yo. Okay? So, that is your reading, Leo. Thank you so much. See you again.